Clash or chess? What should I play? Play chess. You lost 3 times. 明帝剣水流体水球炭酸剣チャランコ緊張を隠すためか間の抜けた表情 May isang lalaki na taliwas sa ganitong siste. Siya si Mash, at hindi siya makagamit ng magic. Kasama niyang namumuhay ang kanyang ama sa isang kagubatan na malayo sa ibang mga tao. Habang ang kanyang ama ay tahimik na nagkakape, biglang dumating si Mash na nasira nito ang pinto. Hindi ito kinaya ng kanyang ama, nang sabihin nitong nakalimutan niya kung paano magbukas ng pintuan. Sinubukan niyang ibalik ito ngunit sa maling ayos, kaya tuluyan na niya itong nasira. Nang magtanong si Mash kung bakit puro pisikal lamang ang kanyang pagsasanay, hindi ito sinagot ng kanyang ama, bagkus ito ay lumabas at pinagbawalan siyang pumunta sa lungsod. Ngunit dahil adik sa cream puff, siya ay tumakas upang pumunta sa lungsod na nakatalukbong ang ulo. At dahil sobrang excited makabili ng mga ito, aksidente niyang nayupi ang mga barya. Madali din naman niyang inayos ang mga ito na ikinawindang ng panadero. Subalit nang matanggal ang kanyang hood, nakita ng mga tao na wala siyang marka sa kanyang mukha, kung saan ang balita ay umabot kaagad sa magic police officer na si Brad. Habang naglalakad pa uwi, nakabangga naman ni Mash ang isang pulis patola, kung saan naiinis ito dahil nalagyan ng cream ang kanyang uniforme. Dahil ayaw tumigil, pinunit ni Mash ang uniforme nito at sinabing isasauli na lamang niya kapag nalabhan na niya ito. Nang dumating ang police officer na si Brad at agad na nakilala ang walang marka sa mukha na si Mash, parang ninja naman dumating ang kanyang ama upang iligtas siya at iuwi sa kanila. Hindi naman ito pinalagpas ng pulis, kaya gumamit siya ng spell upang sundan ang kanilang mga bakas. Nang makita na taos-pusong humihingi ng paumanhin si Mash sa kanyang nagawa, ay agad naman siyang napatawad ng kanyang ama at pinaulit na lamang ang kanyang morning workout bilang parusa. Ngunit nang makaalis si Mash, biglang inatake ang bahay nila ng police officer na si Brad, kasama ang 2 pulis patola. Samantala, habang ginagawa ni Mash ang kanyang workout na parang manilang, natapos niya ito sa loob lamang ng 5 minuto. Kaya nang siya ay makauwi, narinig niya ang sinasabi ni Brad na umunlad ang Magic Realm dahil tinatanggal ng pamahalaan ang mga hindi makagamit ng magic, kaya't nais din nilang gawin ito at hanapin si Mash, ngunit tumanggi si Master Buten na sabihin kung nasaan ang kanyang anak. Sa isang alaala, nang itaboy si Regro ng kanyang pamilya at tila ito ay naging liwanan at lumipad ang isang pulis, habang ang isa naman ay pinunit na naman niya ang damit at saka sinampal. Bilang ganti, ay gumawa ito ng malakas na magic na kaya daw magpalayas ng isang dragon, ngunit nang umatake ito ay hinawi lang ito ni Mash pababa. Kaya gumawa pa ito ng ilang malalakas na serye ng pag-atake, ngunit lahat ng yun ay hinawi lang ni Mash at pinaglaruan na parang mga bola. Nang kunin ni Mash ang wand, inakala ni Brad na gagawa ito ng magic kaya gumawa siya ng malakas na shield, ngunit nagulat siya nang ibato ito sa kanya ni Mash na sa sobrang lakas, ay ginawa siya nitong Barbie. Matapos makita ang kahusayan ni Mash, inalok ni Brad ang isang kasunduan. Ipinaliwanag ni Brad na taon-taon, may isang magaling na estudyante na itinuturing na Divine Visionary na pinipili ng Diyos. Ipinayo ni Brad kay Mash na mag-enroll sa isang magic school at makamit ang titulong ito, na magpapakita ng pagtanggap ng Diyos at lipunan sa kanya. Nang marinig na hahayaan na sila ni Brad kapag nagawa niya ito, ay sumang-ayon si Mash at nag-enroll sa isang magic academy. Upang makapasok sa Eastern Magic Academy ay kailangan maipasa ang entrance exam, kung saan tinatanggap lamang ay halos 3% ng mga aplikante na may magical power. Habang ang exam ay pinamamahalaan ni Professor Claude Lucci, tinitignan niya ang mga bagong aplikante nang makita niya si Mash na bumubuhat ng barbell, nakaupo sa isang invisible na upuan, at nagbabasa ng aklat tungkol sa kalusugan. Ikinainis ito ng professor dahil puro physical ang ginagawa ni Mash imbis na magic, ngunit nagpasya na lamang siya na huwag itong pansinin dahil siguradong babagsak din ito sa exam. Habang ang kanyang ama at si Brad ay pilit itinatago ang mga sarili upang subaybayan si Mash, si Claude ay lumabas sa harapan ng lahat at ipinaliwanag na siya ang magbabantay sa entrance examination ngayong araw.
Inilabas ni Claude ang upuan at pinagawa sa mga estudyante ang isang pagsusulit, kung saan gamit ang mahika, ay pinagalaw niya ang mga tanong at kailangan nilang pahintuin at isaayos ang pagkakasunod-sunod ng mga ito. Dahil ayaw huminto ng mga ito, binali ni Mash ang kanyang panulat at huminto ang mga ito sa takot. Habang ikinagulat ito ng professor, nagawa pang maipasa ni Mash ang ilang pagsusulit tulad ng magic na may daya, kung saan paniwalang paniwala naman ang lahat. Dahil doon, inilabas ni Claude ang isang maze na puno ng mga trap at kailangan nilang makalabas sa loob ng 30 minuto. Ngunit bago magsimula si Mash, lumapit sa kanya ang isang babae na nagngangalang Lemon Irvine, na nais sumama sa kanya dahil magiging epektibo daw kung magtutulungan sila. Subalit imbis na mapadali, ay palagi itong napupunta sa mga trap at humihingi ng tulong kay Mash. Kaya nang iwan siya ni Mash, ay ginamitan niya ito ng mahika upang hindi makatakas, at humingi ng paumanhin dahil napag-utusan lamang siya. Ngunit dahil malakas, binasag lang ito ni Mash at pagkatapos ay iniwan ng babae. Bigla naman may lumitaw na isang sphinx sa likod ni Lemon at binigyan siya ng isang bugtong. Nang tanggalin ang kanyang wand upang hindi makalaban, kung saan nawalan na siya ng pag-asa na sagutin ang bugtong na ibinigay sa kanya, sinubukan siyang atakihin ng sphinx ngunit dumating si Mash upang iligtas siya. Bagaman may kaunting oras na lamang silang natitira, iniisip ni Claude na ito na ang ikakabagsak ni Saitama Potter. Ngunit biglang may narinig silang ingay na papalapit sa kanila, kung saan ikinagulantang ito ng professor nang makitang binutis ni Mash ang mga pader ng maze upang sila ay makatakas. Subalit inisip ng ibang estudyante na ito ay isang pandaraya, ngunit sumigaw si Lemon at pinagtanggol si Mash. Inamin ni Lemon na sinabihan siya ni Claude na harangin si Mash, dahil ipinangako nito sa kanya na ipapasa siya kung magagawa niyang pigilan si Mash na matapos ang maze. At saka inakala niya na papakasalan daw siya ni Mash dahil sa ginawang pagligtas at pagtulong sa kanya, ngunit itinanggi naman ni Mash na sinabi niya iyon. Gayunpaman, inamin ni Claude ang naging akusasyon sa kanya at sinabi na pareho silang bagsak o kung nais nila, maaari nilang hamunin ang kanyang desisyon sa pamamagitan ng paghamon sa kanya. Ngunit binali ni Mash ang wand nito, na ikinagulat ng lahat. Extra pa sana ito nang biglang dumating si Headmaster Wahlberg, at sinabihan na mag-uusap silang dalawa ng professor mamaya sa kanyang opisina. Habang ang unang estudyante niyang napili para sa huling interview, ay si Mash at ipinadala niya ito sa isang malaking hall na nakapalibot ang iba pang mga professor. Nang magsimula ang interview, nagustuhan naman ni Headmaster Wahlberg ang mga isinagot ni Mash sa kanyang mga tanong. Ngunit nang tanungin ng headmaster si Mash kung anong gagawin niya kung makakaharap niya ang isang katulad niyang malakas, inilabas niya ang isang ancient magic at kinuha ang kaluluwa ng kanyang ama upang ilagay sa manika. Nang ipaliwanag ito na parang kulam, sinubukan suntukin ni Mash ang patalim ngunit nasugatan lamang siya. Kaya nang pigilan na lamang niya ang pagbaba ng patalim at sinabing pipigilan niya ito hanggat mawalan ang matanda ng magic, ay bumilib sa kanya ang headmaster dahil sa pagprotekta sa mahihina, habang bumalik naman ang kaluluwa ng kanyang ama. Kaya nang sagutin ni Mash ang huling tanong ng matanda kanina, sinabi niya na patutulugin niya ito gamit ang kanyang kamao, kung saan natuwa naman sa kanya ang headmaster at tinanggap siya sa academy. Ngunit ang kanyang unang klase sa akademya ay hindi maganda, nang sinubukan niyang buksan ang kandado gamit ang kanyang lakas imbis na gumamit ng magic, kaya pinagalitan siya ng kanyang teacher. Nakilala din ni Mash ang kanyang magiging roommate na si Finn, kung saan pinakilala naman niya sina Kevin at Mike bilang kanyang mga muscle. Ipinaliwanag sa kanya ni Finn kung paano siya magiging divine visionary, sa pamamagitan ng pagkolekta ng mga gold coin mula sa mga aktibidad ng school, kung saan sumakit naman ang ulo ng puro muscle. Kinabukasan, tinuruan naman sila kung paano kontrolin ang walis upang makalipad. Ngunit dahil hindi mapaangat ni Mash ang walis, ay tinawanan siya ng kaklase. Kaya sinipa ni Mash ang lupa upang umangat ito sa kanyang kamay, at panis ang kaklase. Choice on Lazada. 100% free shipping. Choice on Lazada. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Dahil hindi pa nakontento, ay hinamon siya nito ng karera gamit ang walis.